Father Bena na preserve niya ang kultura ng mga Pilipino, ang identity natin as Pilipino, at ito ay pinapalaganap niya sa pamamagitan ng kanyang mga itinuturo sa atin. Siya nga ay in-encourage ng mga atin ng Bible sharing. Pag may Bible sharing, stop lahat ng activities. Dapat lahat nag-attend ng Bible sharing. So, sa akin yun, mayroong malaking impact. Kasi ako ay, instead na i-draw ako sa negative, sa malayo, dahil kay Father Bena na kinukustringe kami umaten, parang yun na rin yung way na lumapit kami kay Lord. So yun yung ipagpapasalamat natin. Naging maganda ang reputasyon ng mga Pilipino dahil si Father Bena na naggawa ng lahat through the help of the Filipinos. Tayong lahat na naniniwala na bawat isa sa atin ay may ibig sabihin, may dapat na contribution para lalo natin pagandahin ang reputasyon ng mga Pilipino. Maraming salamat, Father Bena, sa lahat ng mga binigay mo sa akin personally, sa aming community, at lalong-lalong sana tuluyan mo kaming gabayan na lalong-lalo ng mga second, third generation, kasi sila po yung future ng aming community. Kung hindi po namin pangalagaan yung identity ng Filipino, yung reputasyon ng mga Pilipino, at yung mga generations na mga dumating, ang aming community po ay ay magiging problema ng society ng Italia. Yun po ay iniiwasan namin lahat kasi naniniwala po kami na ang pagkakaisa ng mga Pilipino, remembering the values na ginawa ni Father Bena at tinulong sa ating lahat, marami po tayong magagawa para lalong mas mapaganda natin ang karangalan, ang pangalan, at ang pagsasamahan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Thank you po, Mrs. Rosalie. Can we call Father Charles for a picture? Maraming salamat po, Mrs. Rosalie Orsoco, for your touching testimony. Sorry. And now, let us welcome Mrs. Emi Baldos for our representative from our field. Buong pomeriggio a tutti. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Emi Baldos, kagaya po nung nababasa ninyo diyan. Emi Baldos na taga-Abra. Pero para kay Father Bena, ako po si Emeline Agoho na taga-Laguna. Bakit po? Nakilala ko si Father Bena way back 1996. Noong magtrabaho ang kapatid ko, sensya na po kayo, hindi ako masyadong. Nagtatrabaho pa rin po hanggang ngayon ang kapatid ko sa isang pinsan ni Father Bena na si Senyora Elvira Longobardo. Noong 1996, noon kung umuwi ako, naikwento niya sa akin na mayroon siyang pinsan na nasa Pilipinas. Binigay niya sa akin ng address at hanapin ko daw siya. Doon ko nakilala si Father Bena, pinuntahan ko siya sa Mayapa, Laguna. Unang punta ko po sa kanya, kami lang tatlo, ang asawa ko, kaya si Ronaldo Agoho na taga Laguna, at ang aking bayaw. At sinabi ko sa kanya na may mga pamilya na ako doon sa Italy, at mayroon akong anak na maliit, pero hindi ko siya isinama kasi nga po, hindi ko alam kung saang lugar yung aming pupuntahan. Hiniling niya na bumalik ako at ipakilala ko sa kanya ang aking anak. Si Ronaldine Agoho ay 2 taon pa lamang noon. Bumalik ako, dala ko ang isang jeep galing Abra naman po. Pamilya ko na galing Abra. Imagine kung ilang oras yung biniyahe namin papuntang Calamba sa Mayapa. Noong kalungin niya ang aking anak, sabi niya, "It's my first time na kumarga ng isang batang Turinese
Filipino. Kasi matagal na daw siya sa Pilipinas, bumabalik siya dito pero hindi niya nakikilala ang komunidad. Tinanong niya ako kung maraming mga Filipino, sabi ko marami po kami. At makalipas lang ng mga ilang buwan, bumalik siya dito, nagbakasyon dito sa Italia at pinuntahan niya ang komunidad ng Pilipino na kung saan nandun pa noon kina Sister Trinidad, yung mga Agustinian sisters. At nakita din po niya doon yung mga ilang bata na kasing edada ng aking anak. Kasi po ang mga sisters noon sila ang tumutulong sa amin. Parang parkingan namin ng aming mga anak doon sa Via Safi. So, nakita niya na ang komunidad ay marami na, pero bumalik pa rin siya ng Pilipinas kasi kailangan daw muna niyang ayusin ang mga iniwan niya na mga tupa. Kasi ang aking laging naririnig kay Father Bena ay mga tupa. Yun din ang kanyang bansag sa akin. So, nung bumalik siya dito, doon niya itinayo, nakagaya ng sinabi ni Rosalie, ang chaplaincy. Noon pong mga panahon na yun, naging aktibo pa rin ako ng mga ilang taon. Siguro, nakikipag-participate pa rin ako hanggang mga 2-3 taon. Pero ako po yung, hindi po ako taong simbahan. Nahihiya din po akong sabihin sa inyo ito, pero yun po ako. Hindi po ako laging nasimba. Bagay na laging ipinapaalala yun sa akin ni Father Bena. Pero ang itinuro niya sa akin ay ang maging isang tunay na tao. Hindi man tunay na Katoliko, tunay na Kristiyano. Ang bilin niya sa akin, 2 lang. Amare iko prossimo. Mahalin mo ang iyong kapwa. Siya yung pare na yung magaan ang kalooban ko, nagagawa ko magbiro sa kanya. Sabi ko sa kanya, Father, napakabigat niyan. Paano yung kaaway ko? Hindi ko yan kayang mahalin. Ang sabi niya sa akin, gawin mo ang iyong makakaya. Noong year 2000, dumami pong pamilya, nagkaanak ulit ako. Nagkaroon ako ng problema sa salute at dumami yung obligasyon. Kaya hindi na ulit ako nagpakita pa sa simbahan. Parang tumibilag ako sa komunidad. So mahabang panahon din yon, 2000 hanggang 2007. 2007, inumpisahan kong magnegosyante. Alam ko na balitaan niya na ako yung tindera. Kaya isang araw basta nilang siyang sumulpot sa aking tindahan. At ang sabi niya sa akin, buhay ka pa. Sabi ko naman sa kanya, Father, hindi man ako nasimba. Sigurado ako pag ako'y namatay, dadaan ako sa iyo. Doon, nagsimula ulit ang ugnayan namin. Yung trabaho ko noon na tindahan, hawak ko ang aking oras. So, nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-aral. Nag-aral ako ng 1 taon. At doon sa aking pag-aaral, doon ko ulit itinuloy ang aking obligasyon sa komunidad. Obligasyon na mabigat para sa akin, kinailangan ko na naman ang tulong niya. Kaya doon kami nagkalapit. Hindi alam ng karamihan na nagkikita kami, lalo na kung dala ko ang problema na aking natutunghayan sa trabaho. Siya lang ang pwede kong kapitan. Sa kanya lang ako pwedeng magsabi. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. At kung hindi ko na kaya, sasabihin ko sa kanya, eto na naman ako, I'm waiting. Kasi hindi ko na kaya. Pero siya, laging ang bilin niya sa akin, gawin mo kung ano lang ang iyong makakaya. And in every role, there is always an exemption. Yun ang pangalawang bilin niya sa akin. Kaya, sa tulong niya, ako'y naging makabuluhan sa komunidad. I worked silently with him. Noong mga 2010, nagdagsaan ang mga kabataan.
mga magulang na gusto nilang habulin yung bago mag-18 ang kanilang mga anak. Kaya marami noon dumating na mga kabataan. Doon halos dagsaan din ang naging problema. Kasi ang reunification, hindi pala yung saya lamang ang dulot. Doon nakita ni Father Bena na dumami ang mga stowaway ng mga kabataan, dumami ang drugs, dumami ang pamilya na imbes na mabuo ay nawawasak. Doon kami nagkalapit masyado ni Father Bena. Kasi siya lagi ang batuhan ko ng mga problema na hindi ko kayang isolve. So lumipas ulit ng maraming taon. Si Father Bena, tumanda, nagkasakit. Ako naman ang nagkaroon ng suliranin kasi balik ako sa aking hindi pagka-religyoso. Matagal na panahon na hinihiling ni Father Bena na magpakasal kami ng asawa ko sa simbahan. Pero binibiro ko lang siya. Formality lang po yun, Father, hindi namin kailangan. Ang importante sa amin ay buo kaming pamilya. Dumating yung araw na ang anak ko na ang magpapakasal. Na-question ako. Hindi daw basta-basta dahil ang magulang ay hindi kasal. Umiyak ako sa kanya. Sabi ko, Father Bena, ito problema ko. At sabi niya sa akin, inulit niya, in every role there is always an exemption. Ang kasalanan ni Amy, hindi kasalanan ng kanyang anak. Tutulungan kita. At ipinangako niya sa akin, noon ay handa na yung maleta niya na magre-retiro na siya, aalis na siya dito. Pinangako niya sa akin na this will be my last service in this church. Ikakasalin ko ang iyong anak. September 1, 2018. Kinasal niya ang aking anak. Ang unang batang pinalong niya na Filipino Turinese. Pagkatapos noon, the next day, nagretiro na siya. Masakit man sa akin, isang beses ko lang siyang nadalaw doon sa pagtira niya doon sa Casa de Reposo. Pero hindi ko makakalimutan ang paggabay niya sa akin, paggabay niya sa ating komunidad. At siguro, yun ang gusto ni Father Bena sa akin. Yung huwag kong unahin yung sarili ko at siya, pero unahin ang komunidad. And the last thing, yung kanyang last night, yung burol. Isa din po ako yung nakiusap noon sa rektor na dalhin siya dito. Dahil pinaliwanag ko sa kanila na ang kaugalian natin, ang ating mga mahal sa buhay pagka nakahimlay na ugali natin na nilalamayan. So isa din po ako sa nakiusap noon sa rektor. Last night niya, gusto ko magdamagan dito at kinabukasan, sasama ako sa paghahatid. Alas 9 ng gabi, dumating ang message sa akin ng ating PCG Milan, ATN officer, Miss Amy, pwede ba samahan mo kami bukas para bisitahin ang isang kababayan natin na in coma noon dahil sa na-aksidente yata nasunog. Ako'y napaluhan na lang. Father Bena, ano bang gusto mo sa akin? Last night mo na, gusto kitang ihatid. Yumuko ako. Ibinatong ko aking telepono at nabasa ng aking katabi ang mesadyo. Ang sabi niya, ang gusto ni Father Bena, mahalin mo ang iyong kapwa. Mahal mo na rin siya. So yun po. Hindi ko makakalimutan si Father Bena sa mga nangyayari sa akin. Salamat ng marami sa inyo dito. Sana ipagpatuloy natin ang kanyang sinimulan. Hindi lang po ngayon third generation, nasa fourth generation na tayo. Kaya ang Pilipino, ang mga matatandang Pilipino ay nasa pension age na.
And then, mga kabataan natin dito, yun ang gusto ni Father Bena, na akayin, hindi lang spiritual, kundi yung kanilang moral. At ang itanim lagi sa kanila ang kanilang pagka-Pilipino, bagay na niyakap ni Father Bena. Kasi hindi lang siya Italiano, kundi sinabi niya na pusong Pilipino na rin siya. Magandang hapon po sa inyo. Thank you, Mrs. Emi Baldos from ACFIL. I know emotions are high and we are not yet done. To share their testimony, let us welcome Mrs. Merly Rejano, representative from Legion of Men. Magandang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, salamat sa ating Panginoon. Pangalawa, salamat kay Ma'am Mary. Pangatlo, salamat kay Father Ben. Pasensya na po kayo kung hindi ako masyadong magaling explain. Ang ipapahayag ko lamang po yung ginawa sa akin ng kabutihan ng Diyos at ni Mama Mary sa pamamagitan ni Father Ben. Noong pong magsimula ang ating chaplaincy, 1998, kami po ay nasa grupo ng El Shaddai. Ang kauna-unahang grupo dito sa Torino, Charismatic El Shaddai. Ngayon po, na simula ng 1998 dito sa ating chaplaincy ni Father Bena, si Father Bena, tapos sa kanya, nag-Bible sharing siya, nag-Bible study sa Sabado, Linggo, Bible sharing. Alas 5 ng Sabado, 1 oras, alas 6, misa. Isang Linggo, sabi ko kay Father Bena, nabalitaan ko may Bible sharing po kayo. Pwede po nga po mag-attend ako, sabi ko. Oo naman, sister, welcome ka, sabi sa akin. Kung meron pang mga gustong umattend, invite mo, sabi sa akin. At mula noon, hindi ako nag-absent Sabado at Linggo na palagi ako nasa Bible study, Bible sharing. Talaga sabi nga ni Father Bena no, sa akin, unahin mo ang Diyos para unahin ka rin ang Diyos. Sa kabutihan palad, sa pamamagitan ni Father Bena, year 2020, ang mga opisyalis ng Pastoral Council ay mag-i-eleksyon dahil 2 years ang termino ng mga opisyalis. Sister Minda, Vice Chairman, sabi sa akin ni Sister Minda, hindi ko, sabi ni Sister Minda, Sister Marle, pinaatin ka ni Father Bena sa Pastoral Council sa Sabado. Sabi ni, bakit? Gagawin, gusto ni Father Bena na ikaw ay gagawin treasurer. Sabi ko, bakit ako? Wala naman akong alam sa mga bagay na yan. Sabi ko, sa madalit sabi, napahayag na rin ako. At nag-eleksyon nga, at ako ang binuto nila. Sa looban ng duwi-anim na term na Eric ako. Tapos ng 4 years na nagserve ako sa ating pastoral ng treasurer, nagpuntahan ulit, naging assistant ako. Tapos ng assistant, noong 2 years, na-elect na naman ako ng treasurer. Kaya yung meron din si Ani, o to Ani ako naglingkod sa ating pastoral council. Tapos noon, kinausap na naman ako ni Father Bena, Sister Mendy, alam mo ba ang Legion of Mary? Sa akin,
Father, ano po yun? Hindi ko po alam. Kilala mo si Mama Mary? Sabi ko, kilala ko po, pero hindi ko po alam ang Legion of Mary. Sabi ko gano'n. Sabi niya, i-explain ko sa iyo kung sino si Mama Mary. Pero sabi sa akin, mamili ka dahil ako nasa El Shaddai. Noon, naging counsel din kami na El Shaddai kami mag-asawa. Sabi niya, mamili ka, El Shaddai o Legion of Mary. Sabi ni Father, maglilingkod ka naman sa Mother ni Jesus, sabi sa akin. Sa madaling sabi, nakapayag ako. Sabi ko, Father, anong gagawin ko po? Sabi niya, i-explain ko sa inyo at ituturo ko kung paano ang gawain ng Legion of Mary. Sabi ko, ako lang ba po sa sula? No, sabi sa akin, sino sa palagay mo ang pwedeng makakasama mo? Naisip ko si Sister Marin Marino. Sabi ko si Sister Marin po, sabi ko gano'n. Kinausap niya si Sister Marin, kaya kami dalawa na legionary na ipinulong ba kami ni Father, binigyan kami ng assignment, year 2000, March 30, 2002. Binigyan kami ng assignment ni Father na isang mag-asawa na walang kasal na pina-apostolate sa amin. Sabi niya, kaibigan nyo muna, puntahan hindi namin sila kilala. Ganun ang ginawa namin ni Sister Marin. At sabi ni Father na mag-invite kami ng mga legionaryo upang magkaroon kami ng Legion of Mary dito sa ating chaplaincy. Sabi nga niya, nagkamali daw siya, sana daw sinapur niya ang Legion of Mary. Tapos nun, natapos ang 6 months na proba na approve na kami sa commission. Ang commission noon ay dahil pa sa Torino. Na-approve kami ng November 3, 2002. First meeting namin na Legion of Mary. At patuloy kami, binibigyan kami tuwing linggo ni Father Bena ng mga assignment, mag-imbita ng mga kababayan sa pagsimba, sa Bible sharing, sa mga kabataan, sa mga katikismo, ganyan. Yun ang aming assignment. Hanggang sa dumating ang 2000, pero yung aming mga opisyalis ay parang appointed lamang sa amin dahil hindi pa nga kami, sinasaray pa kami ni Father, hanggang sa tumagal yun ng 8 years. Pagkatapos ng 8 years, nag-election kami, election secret ballot. At siyempre hindi ako pwede dahil 8 years na ako na naging presidente. Kaya ang lumabas na presidente si Sister Malin at ako ang naging vice. Pagkatapos ng 6 years na Sister Malin ang nasa president at kami ng-election ulit, lumabas ulit ako ng presidente at nagtagal ng 6 years. Katatapos ko lang itong June 2022 dahil sabi ko nga, mag-eleksyon kami, huwag na ninyo akong isama dahil ako ay uuwi ng Pilipinas. Kaya ipapaliwanag ko lamang dahil doon si Father na sabi sa akin, Sister, ito'y magandang sa akin ni Father Bena. Sabi ni Father Bena, Sister, dahil siya nga ay kami nagbabayong sharing umagat hapon o Sabado at Linggo. Sabi niya, Sister, pwede ka ba mag-guide sa Bible sharing? Dahil nga siya ay meron mga katikismo, may mga lingua Italiano. Sa magalit sabi, nagampanan ko yun. Doon ko, wala pa doon ang mga lay minister. Tapos nung matagal na, sabi ko kay Father, ano kaya, dumating na mga lay minister, sabi ko nga kay Father, ano kaya kung ang mga lay minister na lang ang paggamit ko sa Bible sharing, tanto sila naman po mga lalaki sa akin, siguro, baka, dahil kakaunti ako na